Dito pa rin sa programang punong-puno ng good vibes, Good Morning Kapatid! Look at that! Bubble show! Bubble Okay, go, 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 go! Yes, yes! Nice! Ganda nun sa'yo, Jay! Oh, nag-recycle ako ng bubbles. Oo nga, pwede Ganda! pasok. Oh, yes! Uy, ang haba ng buhay ng bubbles, ha? To be fair, no? Ang saya! Yung isang dip mo, marami siyang nagagawa. Pwede mo Oh, naaliw Teka, na. masyado tayo naaliw na. Masyado na naaliw. Yes, totoo yan naman. Ano? Okay ba tayo? Okay na. Nag-enjoy lang ako kasi alam nyo, saktong-sakto nga ito ngayon kasi nakabakasyon na yung marami ng mga kids natin. Kaya pwedeng pang-bonding to sa kanila kahit nasa bahay o kaya naman nasa ibang palaruan pa, di ba, John? Yes, mismo, Maui. Ano mo, nakakatuwa din, no? Kasi itong mga bubbles na to, kahit sa mga event, makikita mo. Kasi ang saya talaga eh, di ba? Madalas nakikita sa lahat. Anong klaseng paandar, Mami Chiki? Eto, di ba pag sinabi nila bubbly yung disposition mo, yung parang lagi ka nakatawa. Yes. Kaya oo, sino bang hindi ba tutuwa sa ganito, di ba? Lalo na pag sa mga kiddie party, nako, hit na hit itong mga bubbles na ganito. At dyan nga, pumatok itong makakasama nating bisitang mag-daddy sila. Father and son team. Tawagin na natin si Julio at Julian Belacse ng Bubble Show Manila. Good morning, good morning. Dito tayo sa inyo, Dito tayo boss. sa gitna. Ayan. Tignan mo naman yung kanilang mga outfit. Naka-outfit. Walang iniwan na bubble. Oo nga. Oo. Sino sa inyo yung tatay? Magaling, magaling. Parang magkapatid lang, di ba? Ako nga pala si Julio at ito ang aking anak, si Julian. Julian. Ilang taon na si Julian? Julian. 19. O, nag-aaral pa. Nice. Sir, itong pagbabubble, so syempre, meron tayong yung mga the usual na ginagawa. Pero balita ko may iba pang mga paandar. Dito Yes. sa mga pa-bubbles niyo po. Ano po yun, yung mga iba nating paandar? Ito, Alam mo kayo, o yung aandar ang tawag eh. dito ay Dragon Bubble. Dragon! Mukha siyang dragon. Oo nga. Yung pala yun. Ganun pala dapat, Jess. Yung pala dapat yun. Ganda, ang dami. Ano pa, sir? Meron din tayong Bubble Escape. So gagawa ko lang ng isang ganyan, malaki. Okay. Tapos Ay, bumalik. magbo-blow ako sa loob. Yun yung sinusubukan mo kanina. Mag-escape. Tapos pwede ko ulit siya ipasok. Yun. So nice. Umi-inception ng bubble. Look at that, mama. Ang ganda. O, tingin ko kaya ni Justin yun. Nakita mo yun? Ito pa, mama. Ayan, wow. Ayan, yan. Alright. Ano ba? And now, And now. And now. For the, nabalitaan ko na malapit na ang inyong Anniversary. anniversary. Yes! Balita. So, meron kaming hinandang special bubble cake para sa inyo. Wow, bubble cake. Yes. So, Anong flavor? Ikaw ang unang titikim, ha? Bubble flavor, Jess. Total, ikaw naman lagi talagang bumubula ang bibig dito. Tinan mo may cake plate pa. Aba, may kandila pa. Teka nga. Para pag cream cake to, ah. Oo ah. Napaka-unique ng cake na to kasi ibibake ko siya sa harapan nyo at hindi siya nakakain. Okay. Any flavor that you want. Okay. Just use Any flavor daw. Oh, Just dim. use your imagination. Parang marshmallow sa akin. Okay. Oh, Yeah. Parang cotton candy din. So, yun, no? pilihan Itsura. natin. At ito may paapoy. Siyempre. Oo. Yan. Sino ang magbo-blow? Si Make a Mama wish. Chiki po. Yeah, go, Blow the Mama candles. Chiki. Make a wish for everybody. Alam niyo na yung wish. Ilan? At least 5 years, maybe 10. Yes. Yes! Happy anniversary! Good morning, Happy kapatid. anniversary. Thank you. May treat pa kami sa inyong bubble ice cream. Ayan, Bubble ice cream. Ito, just Alright. na makakainin mo, Bubble ha? Ice cream, any flavor Okay. that you want. Yan. Ayan. Alam mo, naiintindihan ko na kung ba't hit Ube. na hit sila Gusto sa ng mga... ube. Ay, syempre. Ube, of course. Alam na. Flavor. Okay. ube Pero yan, hindi mo ah. pwedeng kainin to because it's made of bubble. Cheese po ako. Cheese. Cheese ba? Alright, and Amoy na amoy yung ube. Wow! Wow! Nag-workshop ka? Sige, pwede bang salted caramel? Salted caramel. Napaka-social ng salted caramel ni Mami. Pwede sa dirty ice cream. Kaya nga. sa Tayo inyo. chocolate lang po. Chocolate. Chocolate. Classic Ayan, chocolate. Ang
cute! Answer? Ako siguro, pistachio. Pistachio. Pero And Julian, anong paboritong gimmick ng mga bata kapag nag-show kayo? talaga nila is yung nagpapaulang kami ng maraming bubbles. Ayun, oo. Maraming Pero alam mo, bubbles. kakaiba ito kasi marami na tayo nakita syempre mga bubble show. Pero kayo talaga naiintindihan ko kung bakit nagugustuhan kayo sa birthday party. Kasi may mga pag-gimmick. Diba? Ayan, ito na yung Ayan, malaki. yan. Yan ang bubbles. Ayan. Actually, ito yung God. pinaka-sprinkles Mga bata. ng bubble ice cream. Ay, ito yung sprinkles! Ang sprinkles! At saka yan din yung tawag nilang tiny bubbles. Ang meat. Wait. Naku, ikaw din talaga. Mau, dito ka na sa loob Oh, kasi ito. gusto ko makita yan. Okay, may isa pa po tayong Alright. papulo. Gusto mo Okay, hawakan pwede ko po yan, bang Toma? i-keep ko yung ice cream? Of course. Pwede. Kapag kinakain ng ice cream Ayan, bubble. Para very Ayan bubbly na. tayo. alright, are you ready? Yes! Alright, I was born ready. Born ready. 1, 2, and May ice cream pa. one more time. Now it's a Pwede dancing po ba yung bubble. mawawala daw? Tapos babalik? Grabe. Pop in, pop out. It's a dancing bubble. Dancing. Dancing! Wow. Dancing daw. 1, 2. Yo! Wow! Thank you so much. Alright. Yan ang Thank you. kinakatuwa ng mga Thank you. bata Sa loob. talaga. Thank you. Bakit sa tingin ninyo, ang bubbles ay napakapatok sa mga bata? Kasi ano siya eh, nakikita mo rin yung mga rainbow colors. Oo, totoo naman. Pagka- can you tell me the first color of the rainbow? Red! Orange, yellow, Green, blue, indigo, and violet. So parang nandyan siya. Galing na po. Gadget. Oh, Roger Beef. Roger Beef. Pinakahabol ko na. Hindi ko yung sino. Ako iniisip ko nasa letter na ba? Basta Roy G. Big ang alam ko. Meron pa po ako ipapakita sa inyo. Alam mo, hindi siya nauubusan ng tricks, ha? Nakakita na ba kayo ng Oo. Ano ba, ang daming laman ito ah. nakakita na ba kayo ng snow sa Philippines? Wow, teka. Gusto nga namin. How I Ladies wish. and gentlemen, I'm going to show you a bubble snow. Dito sa Good Morning Kapatid. Ladies and gentlemen, you just need to use your imagination. It's snowing in the Philippines. Mas white siya kasi may smoke. Pwede nyo i-catch ng bubble ng inyong bubble ice cream. Oh, meron akong may marshmallow topping. At papakitaan naman kayo ng anak ko ng kanyang act, the fire bubble. Fire bubble? This is a very amazing act. And now, in the count of 3, 1, Ay! 2, and boom! Para lang sa kanila yun. Huwag niyong gagayahin, dadami tayo. Pero ang galing. Tama. Yan, Now, you're a professional. there's so Yan, many may isa pa. volcano in the Philippines, but today, we have our own version. I'm going to show you the volcano bubble. Volcano bubble. Ang saya siguro Sa sa bahay niyo po. Ang cute. First, Ngayon ko lang nakita yan. there's an Kaya earthquake. nga ako rin. Parang bolang kristal. Earthquake. Okay, okay. Oh, wala pa. Wala And pa. then, the eruption. Eric Very Erasmus. Hindi po, pwede nyo po ipa. That's the explosion. That's the explosion. So, kamay ganyan. Oh. Alam mo kung magic. bakit? Talaga yun. Nakita ko na. Ang galing, mama. Bagay sa'yo. Pero sir, let's talk about yung mga yung ganito nyo, no? Do you do events, birthday Yes. parties? Saan po kayo mga gumagawa ng bubbles? Pwede nyo po i-contact sa aming Facebook page at Instagram, Bubble Show Manila. Madaling tandaan. And then dali. yung mga rates nyo po per hour po ba or per day? It's a per show. Per show. Ay, And isang one show show gano'ng katagal? lasts how long? 40 minutes. Ba, matagal din. Malapit na yung birthday ng mga anak nyo, pwede nyo po kami kontakin. At saka ang pinaka-the best dyan, sinasabi nila palagi na use your imagination. Dapat di mawala yan. Speaking of use your imagination, I'm going to show you something. One last trick, one last trick. I call this the bubble carousel. Kasi galing po OFW po ako. When I was in abroad, I showed this to my friend and they said, bravo Julio, bravo Julio. Pwede rin po kayo pumalakpak pag nagustuhan nyo. Hindi pumuputok.
Sa kagsamin, tahimik lang talaga tayo. Nagko-concentrate si Julio. Oh my God. Umiikot, umiikot, umiikot. Ay, umiikot, umiikot. Ladies and gentlemen, the Bubble Carousel. Grabe ka, saan ko nakita na Grabe, Alam niyo, sobrang kakaiba to. galing. Sir, alam mo, you are the bubble master. Thank you. I'm Grabe. going to pop the bubble. Ready? 1, 2, 3. Ano gagawin? Pop. Pop? Go! Go, mama. Ayaw ipalakpakan naman dyan. Nanghinayang eh. Nakandam ako yung panghinayang ko. Julio and Julian, so much. Jackson ng Bubble Show Manila. Maraming Salamat salamat po. salamat. Pagpapasaya sa amin at sa mga kapatid natin, lalo na sa mga chikiting na nanonood. I'm sure enjoy na Thank enjoy you so sila. much. At para naman po sa sulit na sulit ang ganda ng ating morning, huwag bumitiw sa panonood ng Good Morning Kapatid. Malay nyo, kayo na po ang manalo sa aming special Kagumoka Ako Contest by Sulit TV. Simple-simple lamang po ang mga mechanics natin. Tutok lamang po dito sa amin sa Good Morning Kapatid. Abangan ang ipa-flash namin question of the day. Ang inyo pong sagot, ipadala sa aming Facebook page with your selfie habang nanonood po ng aming programa. Mas pangmalakas ang sagot, mas wagi ang dalawang sagot na aming mapipili. Babasahin po namin sa pagtatapos ng show at winner ng tig-isang Sulit TV powered by TV5 para sa sulit na panonood, mga kapatid. Kaya naman Kagumoka, go, selfie at sagot na! Wait lang, gusto lang daw mag-shoutout real quick. Okay Go, go. lang ba? Thank you. Yes. Once again, thank you very much. Good morning. Shout out sa aking pamilya, Gia. I love you so much. Wow. Also, shout out sa mga kaibigan ko, lalong-lalo na si Roed. At saka sa aking college ACLC. Thank you. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong gasalo sa umaga. Good morning, kapatid!
Nagbabalik po ang Good Morning, kapatid. Ito mga kapatid, maraming adults ang nakararanas ng obesity. Pero nakababahala rin ang kaso nito sa mga bata, tulad na lang ni Baby Stella. Alamin ang kanyang kwento sa Sabi ni Doc. Cute at huggable sa paningin ng marami ang malulusog na baby. Pero paano nga ba malalaman kung sobra na ito? Yan ang tatalakayin natin sa istorya ni Baby Stella. Kinagigiliwan ng marami sa social media si Baby Stella, kaya naman ikinatuwa rin daw ito ng kanyang mga magulang. Madalas pag nasa labas kami, kunyari nagpapa-check up, ang cute, laging Lagi po may siyang ganung pinipisil, comments. gaganin po sa legs, opo. Ay, ilang months na yan, anong milk niya, anong vitamins niya. Lagi, kahit saan po kami mapunta, laging, ang cute-cute naman yan, anong tinitake niya na milk, vitamins, mga ganun pong tanong. Pero hindi rin nila maiwasang mag-alala. Sa edad kasing 7 buwan, may timbang na si Baby Stella na 12 kilos. Mas mataas ito sa average weight na nasa 13 hanggang 22 pounds lamang o 5 hanggang 9 na kilo lamang sa ganitong edad. Hindi ko po akalain na pag edad niya ng mga 5 to 7 months, doon po siya maglalaki ng sobra. Ang mga tulad ni Baby Stella, posibleng dumaranas ng childhood obesity. Kondisyon ito kung saan nasosobrahan sa fats at calories ang isang sanggol, kaya mas mabigat o mas malaki sila sa karaniwang bata. Mahirap po kasi sa bigat niya po, tas ang liit ng katawan ko. Bumili nga po ako nung upuan niya, yung kinakabit po, pagkarga ko siya. Kasi hindi ko po ako tumatagal ng 1 oras na karga ko lang po siya. Kaya mahalaga ang regular na pagbisita sa pedya para mamonitor ang kalusugan ng inyong anak. Sabi din naman po nung pedia niya na overweight din po siya. Pagdating daw po ng point na nakakapaglakad-lakad daw po siya, as in mas active na po siya na mag-isa, doon daw po siya magsisimulang umimpis as, yun po, sabi ng pedia. Kasi ngayon po, hindi naman daw po pwedeng i-diet pa ang baby masyado kasi milk pa lang po ang ini-intake nila. Kabilang sa mga pwedeng sanhi ng childhood obesity ang sobrang weight gain ng ina habang siya ay nagbubuntis. Nariyan din ang kakulangan sa physical activities at exercise sa mga bata, kaya mahalagang i-encourage silang maglaro at gumalaw-galaw. Factor din ng breastfeeding lalo kung basta-basta papadedihin ang bata tuwing iiyak ito. Mahalaga na mayroong sapat na tulog ang sanggol dahil nagdudulot ng hormonal imbalance ang sleep deprivation sa kanila. Maaaring makaapekto sa paglaki ng isang bata ang sobrang fat at calories. Nagdudulot ng delay sa paggapang at paglalakad pati na sa mental development nito. Pwede ding pag-ugatan ng type 2 diabetes, high cholesterol at high blood pressure. Nariyan din ang joint pains dahil sa stress sa balakang at sa tuhod, pati na breathing problems gaya ng sleep apnea. Kapag hindi naagapan, pwedeng magpatuloy ang obesity hanggang sa pagtanda ng isang bata. May pakiusap naman ang mga magulang ni Stella sa mga pumupuna sa kanila. Kino-compare nila yung baby nila sa amin. Kumbaga, dapat ganito daw yung standard for their age. Pero ang sabi naman kasi talaga ng pedia, it's not gonna be the same po sa lahat ng babies. Iba-iba po yan. Tsaka may baby po na tabain, na may hiyang, may hindi. Pero okay lang naman daw po kung petit or chubby, basta po healthy at hindi po sakitin. Okay lang naman daw. Payo rin nila sa mga mayroong kaparehong sitwasyon na mas makabubuting ipatingin sa espesyalista ang mga anak kaysa makinig sa mga komento sa social media. Mag-consult ka po talaga sa doktor or kung sino po talaga nakakaalam ng health ng anak mo. Huwag po tayong magkukumpara kasi iba-iba po talaga ang development ng baby. Pala yun. Pero alam nyo, sa atin din naman, bilang, alam mo, pag may nakikita tayong baby, minsan hindi mo maiwasan eh. Manggigigil ka sa bata, kung mataba, or kung ano man yan pa yan. Pero siguro, kontrolin lang din natin yung mga sasabihin natin kapag meron tayong nisip, parang masyado atang mataba itong bata. O masyado atang mapayat. May mga bagay na hindi mo na kailangang sabihin. Diba? Jess, Oo. tama. Totoo. Pero sa baby, hindi ka ginagawa, syempre. Sa baby. Pero kung sa sarili mong baby, pwede ba yun? Pag minsan kasi gigil na gigil ka, di ba? Kunwari kay Ilyo, kay Ilyo lang naman ako ganun. Pag nakikita ko si Ilyo, Ilyo, ano ba yan? Kumain ka na naman ba ng upuan? Parang every time bumibigat yung bata. Sabi ko, ano pa pinapakain ko dito? Pero si Ilyo kasi, ganun, di ba? Medyo chunky siya. Of all my kids, siya yung pinaka-chunky. Pero ako din, hindi ako naniniwala talaga doon sa ganon. Na parang kung ano, pag malaki healthy, parang hindi ako. Kasi si Callie noon, very healthy siya, pero
payat. Payat, oo. I think yun din yung tendency minsan as parents and mga lolo, lola, tita, tito, aminin na natin, di ba? Pag nakita nila yung baby, kunwari, sabihin nila, ay, payat, hindi nyo pinapakain. Yes. Or pag mataba naman, parang parang, I guess, parang sabihin na, maganda, mataba, patabain nyo pa, di ba? Pero at the end of the day, as long as healthy yung bata, healthy in a good way, like health-wise. Yes. At Yes. tatawa mo. Kasi binanggit mo yung mga tita, di ba sa reunion, kahit hindi bata, lagi nila sinasabi, alam mo, tumaba ka. Gusto mo malaman ko ano sinasabi ko? Kayo din po. Ay, grabe. Dapat siya, alam mo, tumabak. It's a tie. Tingnan mo, ang bilis-bilis talaga, nakapromise Yes, lang may mga kanina. bagay talaga na hindi Hindi dapat sinasabi. Sabi ko nga. Pero thank you so much, Doc Des. Oo naman. Doc Lex, we miss Actually, you. oo, di ba? When in doubt, usually naman magpunta nyo sa mga pediatrician, lalo yung mga espesyalista ng bata. Meron naman sila yung parang scale ba? Yes, Tapos mama. malalaman nila kung ititimbang nila yung bata or sa tingin lang nila, masasabi nila sa inyo kung nasaan kayo doon sa... Tama, sa Mas range. parang na dapat kasi as much as kaya doon sa medyo gitna hanggang medyo oting taas, wag lang doon sa extremes. Yes, tama yun. Okay, ano naman ang gagawin mo kapag nagsasama na kayo sa isang tahanan, pero ang iyong partner, si nanay pa rin ang takbuhan. Yan naman ang kwento ng isang misis na nababahala na raw sa pagiging mama's boy ng kanyang mister. Ito po, ang aming payong kapatid. Malaking desisyon ang pag-aasawa. At sabi nga nila, nagkakaalaman lang ng tunay na kulay kapag nagsasama na. Yan ang kwento ni Hanily na nababahala na raw sa pagiging mama's boy ng kanyang partner. 2 taon nang nagsasama sina Hanily at ang kanyang mister. Pero madalas daw nawala itong trabaho. Lagi na lang po siya humingi ng pera sa mama niya. Ito naman po mama niya, nagbibigay din po. Nakokontrol na po kami ng mama niya kasi siya po nagpapadala sa amin, siya po sustento. Hinahawakan niya na po kami sa leeg. At tuwing may problema silang mag-asawa, lagi raw to the rescue ang kanyang biyanan. Kapag nag-aaway po kami, itong asawa ko po, lagi po siyang kumukontak doon sa mama niya. Magkukwento po ng pinag-aawayan namin. Minsan kahit kasinungalingan, sasabihin niya, nagsusugal daw po ako, imbes sa pangkain na lang daw namin, pinagsusugal ko po. Ang ganung mga paninira po. Kinukumbinsi pa nga raw ng kanyang biyanan si Mister na tuluyan na siyang hiwalayan. Lagi niya pong sinasabi na umuwi ka na lang sa Isabela. Alagaan mo na lang anak mo doon, yung anak mo sa una, napabayaan mo na, iwan mo na lang yung asawa mo. Ilang beses daw sinubukang komprontahin ni Hanily ang kanyang mister tungkol sa pagiging mama's boy nito. Pero lagi lang daw itong nauuwi sa hiwalayan. Sobra pong nakaka-depress. Kasi po, parang wala na po kaming kalayaan, lalo po sa pagdedesisyon. Lagi po siya nakadepende sa nanay niya, kung ano sasabihin ng nanay niya. Umaasa pa rin daw si Hanily na magbabago ang kanyang kinakasama. Pero kung hindi, mapipilitan daw siyang putulin ang kanilang pagsasama. Mahirap po makisama sa taong ganun na lang po. Hindi po marunong magsumikap, wala pong plano sa pamilya. Paano lang po pagka wala na po yung magulang niya, paano na lang po ko, paano po yung pamilya namin. Wala po siyang alam na trabaho, wala po siyang alam na diskarte. Tumatanda na rin po siya. May payo naman ng eksperto para sa mga nakararanas ng pinagdadaanan ni Hanily at ng kanyang mister. Yung nanay mo is very good to be there. Hihingi ka ng advice, pwede. Hihingi ka ng konting tulong, pwede. Magtulong sa magpagbantay ng mga bata, pwede. Pero kung magdesisyon para sa inyo, mas mabuti kayong dalawang mag-asawa. Kasi kayong dalawa yung team dito. Huwag mo nang mag-give up. Magpa-counseling sila. Dahil mas mabuti na yung may isang third party na magpayo sa kanila anong mas mabuti. Nakasanayan ng mama's boy na ang mama niya ang magdidesisyon. Kung puputulin mo yan kaagad, mahihirapan din yung asawa mo. So dahan-dahan, hopefully, makikita niya ang importansya ng marriage, makikita niya ang importansya na silang dalawa mag-asawa ang magdidesisyon. Ang daming reaction dito. Lean-in pa lang eh. Lean-in pa lang. Parang patakbo na nga ako.
Go, Mami! Ako naman, kahit nakikinig si Mami, kung nanonood ka, si Boyet and my brother, Boyax, I would always say na mama's boys sila. Because Mommy used to be, nung naintindihan ko na ha, dati, umaaray ako dyan, na parang gusto sinasabi kay Boyet, ano ba naman lahat na lang ng kailangan mo, lahat ng gusto mo. Ay, hindi niya yun sinasadya, na parang magsasabi ka kay Mommy, magsusubukan kay Mommy, lagi na lang nung bata-bata pa yung marriage namin. Tapos, yung inintindi ko, hindi naman, yung asawa ko naman, hindi naman siya needy, hindi naman siya, why does he want? And tapos nilagay ko yung sarili ko na, paano kung anak ko si Boyet? Siyempre, gusto ko rin magsabi siya sa akin kaysa hindi magsabi. Nung naintindihan ko, si Mommy kasi used to work a lot. Si Papa piloto, so lagi siyang wala. Ang form of love niya sa mga anak niya ay showering them with the gifts, what they need to provide. Ganon si Mommy. Ako, nagre-repel sa akin yun kasi breadwinner ako. So may pride ako, Mommy, na wag na muna tayong tumanggap ng tulong. Hayaan muna natin tayo munang dalawa. Until na-realize ko na ito na nga yung time ni Mommy na nakakasama niya yung anak niya. Kasi matanda na si Mommy at that time. Ito na yung pangbawi niya kay Boyet. Ito yung pagpapakita niya ng pagmamahal. Bakit ko tatanggalin sa kanya? So mula nung nagsabi lang ako, Mommy, okay lang po ba? Pag ganito po, pwede po bang ganito? Kasi ganito po yung nararamdaman ko. Nung nagkaroon kami ng open communication, mas madali na kasi si Mommy would ask me and I feel very, I appreciate it very much when she would say na, Dims, okay lang ba na bilhin tong ganito para sa mga bata or para kay Boyet? Okay lang ba? Na, yes, Mommy, okay lang po. So, nagkaintindihan na kami sa ganun. Ang ganda naman kasi open yung communication niyo. Kaya tanong ko kay Maui, parang gano'ng kadali ba sa'yo i-bring up siguro sa asawa mo, halimbawa kung meron kang ganong klaseng nararamdaman, yung ganyang klaseng open communication? I think kasi in a marriage is very important to have an open communication kasi if you don't express, how would they know? Paano nyo ma-address na may issue? Kasi mangyayari, may ipon at may ipon. So something like that is something that I think should really be addressed. Kasi pag dinrag mo, baka mas lumalim yung mga misunderstandings, di ba? Pero tulad ng sinabi ni Mama Dips, naisip ko rin kasi I'm very close to my boys. So naisip ko in the future, paano rin kaya ako? So, you cannot really blame them, di ba? Parang kasi baka mamaya ako rin ganun in the future. But knowing this, ngayong alam ko na, I'm sure in the future, mas magkakaroon ako ng sense of awareness sa sarili ko. O, itong mga boys, habang pinapanood nyo, meron ba kayo, napaisip ba kayo tungkol sa relationship ninyo, halimbawa sa nanay ninyo? Or yung magiging relationship ninyo sa mga anak ninyo? Ay, ano ba naisip nyo nung pinapanood nyo ito? I think kailangan talaga i-define kung ano yung mama's boy. Kung, I don't know, maganda lang yung relationship with your mom versus mama's boy na mama's boy. Okay. Diba? So feeling ko sa may gitna ako, diba? Kasi maalaga talaga yung mommy ko. As in even until today, diba? Kahit hindi ko if I don't ask for anything, papasok pa rin siya at gagawin niya yung mga kailangan mangyari sa buhay ko. She'll push me in the right direction, things like that. Diba? So shout out din sa mom ko. So definitely may konting dependency din sa mom ko, diba? At kaya ngayon, parang yun din yung nahanap ko in a partner. Na medyo ganun din yung katangian niya. At mahirap pantayan yun. Oo, mahirap yun. So meron din kailangan ding tandaan ang mga lalaki. Sa akin ang naisip ko while watching, saka while listening to you girls kanina, na-realize ko, while it's important to maintain a healthy relationship with the mom, even yung partner nyo, maganda din yung relasyon sa nanay, I think ang gusto ko din pagtunan ng pansin is yung relationship ng mag-asawa, ng mag-partner. Na parang importante din na ma-establish nyo sa sarili nyo that you can be open to each other. Na kung merong problema, kaya nyong pag-usapan, ng kahit sa inyo munang dalawa, kinakailangan ng outside factor, dapat maging open din yung isa. So both sides. Oo. Meron kaming term na ginagamit, yung separate togetherness. Parang yun yung pinaka-ideal sa lahat ng mga mag-asawa. Kahit na mama's boy man o masyadong close-knit yung pamilya. Parang yung idea na individual ka, pero magkasama kayo. Pero wag mawawala yung pagka-individual mo. So, parang whether mama's boy ka or independent na tao ka, dala mo yun eh. Ganun ka lumaki. Pero dadalin mo yun dun sa inyong bagong pagsasama. So, paano ba mangyayari yun? I think, natumbok nyo na eh. Una, yung self-awareness. Si Maui sabi niya, napaisip tuloy ako paano yung mga anak kong paglaki ko. Ganun din ba? So, yun. Kailangan maging aware. Baka meron din akong kailangan ayusin sa sarili ko. So, self-awareness is one. Number two, yung communication. Kasi baka hindi rin alam ng asawa mo na nagiging factor na pala yung kanyang pagka-close sa mami mo. Pag-usapan, di ba? And I think the third is yung compromise.
Like yung ginawa ni Dimples, di ba? Ngayon, titignan nyo kung saan ka aatras, saan ka aabante. Ganun din tuloy ang ginawa ng mother niya. Yes, Galing she's naman the ng best. mother Shout niya. out, Oo. Mommy. Yan. So, I think mapapag-usapan, pero thank you din dun sa ating case study kasi naging bukas siya sa kanyang experience. At isa talaga itong bagay na very particular sa ating mga Pinoy kasi napakamalapit din tayo talaga sa mga nanay at yung ating family ties ay sobrang strong. Yes. Okay? So don't forget, hindi po yung tao ang masama inyo kung hindi yung sistema na pinanggalingan niya o yung relasyon na pinanggalingan niya. Tapos, tignan nyo, kilatisin ninyo at sigurado may solusyon. Oo. Thank you, Mommy, sa payong kapatid. Ako lang, na-enjoy ko segment na to. Parang napaproseso yung mga emosyon ko eh. Dapat dito nakikinig tayo. Pero eto, dito po muna kayong makinig ng mabuti. Maghanda na ng inyong selfie dahil oras na po para sa ating Sulit TV Kagumoka ko Question of the Day. Ang tanong, anong paborito niyong gawain kapag bakasyon at bakit? Again, anong paborito niyong gawain kapag bakasyon at bakit? Ipadala po ang inyong sagot kasama na ang inyong bonggang selfie for a chance to win Sulit TV. Babasahin po namin yan mamaya bago matapos ang show. Ito naman mga kapatid, abangan po natin mamaya sa Frontline sa Umaga Express. Inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Isa pa rin daw sa pangunahing problema ng gobyerno ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Jolina Magdangal at Marvin Agustin, may niluluto nga bang reunion project? At eto pa, may pagkwentuhan at kulitan tayo sa Voice of Asia Grand Champion and International Voice Coach Ladine Rojas. Kasama ang R&B Prince at si Chris Lawrence. Live! Kaya huwag muna kayo alis, magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo, ang Good Morning, Kapatid! Can't hide what's running through the mind. When love begins to die, it yields the tears we cry. Behind a smile could be a struggling life, and though it might be hard, we just can't fake it. But why do we allow somebody to step in? Though they can't read between the lines, and we are hurting. I don't want to cry aloud. I want him to be the one to know that I'm in pain and he's the one to blame. Him to figure out it's all about discerning what is real, what I truly feel, to see the meaning and knowing what's within. He holds my hand when everyone understands. And this coldness he's too numb to feel. If I convey the things I have to say, I think I'll only make a fool of myself. But why do we allow somebody to step in? Though they can read between the lines, when we are hurt.
truly feel to see the meaning and knowing what's within. When he starts to see the tears inside of me, then I believe that he perceives just what's within. What's within? What's within? What's within? I don't want to cry out loud. I want to be the one to know that I am in pain, and he's the one to know. I'm the one to figure out. It's all about discerning what is real, what I truly feel to see the meaning and knowing what's within. What's within. Good morning. Hi, Mga kapatid, Voice of Asia Grand Champion and International Voice Coach Nadine Rojas and Arlie Prince, Chris Lawrence. Hi. Good morning! Wow! Good morning, kapatid. Good Yes. morning! Yeah, Please have a seat. How to sing Ang like aga that ba? this early? Yes, that was live. Yes! Lalo pa namin na-appreciate nung umamin kayo na hindi kayo mga morning people. Pero ganun Ako ang sometimes. Sometimes. Kadalasan ba, what time do you wake up every morning? Okay, pag walang masyadong work, 8 o'clock. Pero if I have to do a lot of things, 6. Pero naging morning person ako nung pagdating ng Pinas kasi jet lag ako. Tapos unti-unti nag-adjust ako. Pero like, kwentuhan nyo naman kami, paano ba nagsimula itong collaboration ninyo for this song Within? Okay, kinulit ni Venny sa turno si Chris because I asked Venny if I could be able to come back because I was like so busy and hooked up managing the Venny Saturno Music Training Center that Venny had before for 8 years. So I wasn't like that aware that it took me 8 years na pala of handling the school, giving my 100% focus, and then I forgot na singer din pala ako. So when the pandemic happened, I realized na, uy, gusto ko nang kumanta. Kasi wala tayong work, right? And then, tinutuo ko na siya. And then, finally, nung bumabalik na tayo sa new normal, I already asked Venny, pwede na ba? And then, meron na pala siyang song. And then, Chris? And then, so Tito Venny, siya yung tatay-tatayin ko sa showbiz. And medyo marami akong utang na loob sa kanya kasi he wrote 2 of my biggest songs. So, he, you know, of course, when Tito Venny asks you to do something, it's hard to say no. You know, you cannot say no because he's my tatay. And like her, she always gives back. So it's my turn to. It's not, you know, it's not always about yourself. You give back. You go where you're needed. Alam mo, funny because that's exactly what I was trying to tell Mama Chicky. Sabi ko, Mama, this is not the usual Chris Lawrence sound. This is a ballad, correct? It's a ballad, Pop ballad. Pop ballad. So sabi ko, this is more Ladine's, Yes. So sabi ko, what happened to you? Yun, actually, that answered me because when I visited sa may bahay ni Chris, I always would tell him that I'm such a big fan of him with his R&B music. So, coming here, I was like waiting for a sound, but nice din pala that you're doing this. Was it a challenge for you? Actually, it wasn't a challenge. I grew up singing ballads. I grew up singing like All for One, I Swear, Boys to Men, and stuff like that. So I kind of treated it the same, and it was actually pretty smooth the way it happened. I got to the studio, learned the song, we recorded, then we even did a live version right after. So Actually, funny that you said that because it sounds like it came out in 1993. Hey. You know, this song actually was the grand prize That's a good song thing. from a very, very brings it back. prestigious Contest. It's actually held like 2010.
and it won the grand prize. So Venny was the one who wrote the song together with the daughter, and champion siya among the many countries that entered on that particular ano. So we're just very happy to have it. With the twist, with the flavor na duet siya. And this is actually the third song, kaya tunog Ladine, because I have a 10-song collaborations na project to make an album. And this is my favorite. Sabihin mo lang yan kasi She's saying that because I'm here. Her next collab, she's gonna say the same thing. Sino ba yung ibang mga kakolab mo? Okay, the first one kasi was with Venny during the pandemic. Oo nga, paalala natin nila si Benny ang iyong ex-boyfriend. Ex-boyfriend. Ex-boyfriend kasi. Dahil love ko siya. And then, second was with Mariel. Kaya lang during those times, hindi pa talaga tayo pwede mag-out. So very timely lang talaga. And then I did pray for this third song. Okay, I really love this song. And then nung sinabi ni Venny si Chris tsaka si JR, sabi ko, okay, si Chris na lang. Kasi pressure kapag kasama si JR. Pero hindi. Talagang I was really like rooting for Chris. And then amazingly, he did it. And then during the time that he was recording the song, I was like in awe, like, and then I was like, ganda ng sound namin! Alam mo, Ladine, nakikita ko yung ginawa sa'yo nung decision mo to go back to your first love, na iniwan mo yung singing. Parang nakikita ko na parang buhay na buhay ang diwa. Oo nga. What is within? Okay, because, you know, once a singer, siguro always a singer. And I never stopped singing. It's just that I'm not doing it for myself, for my own happiness. I love to teach and share. I love it when my kids, you know, found their way entering show business, making their own names sa industry natin. But there was like a thirst. You know, that's from within me, like saying, "Hoy, kumanta ka uli." And then do I'm it. doing it. Do it. I love those people na kagaya nila Chris and Venny, like talagang forcing me din. Support kami. Uy, gayahin natin si Ladine. And with that voice, you need to be sharing that to the world. At saka with what you said, Ladine, naniniwala ako doon na yun nga, once a singer, always a singer. Kasi it also soothes a part of your soul. That's when true. you sing, isn't it? You feel at home when you sing, no? Yeah, and with that, can you please do promote your song, your beautiful song Within? Invite natin ating mga kapatid saan mapapakinggan ang inyong kanta. Okay, Chris. Guys, you can stream it sa lahat ng streaming platforms, sa Spotify, sa Apple Music, sa Deezer, sa YouTube. We even have a live version. So lahat ng streaming platforms. And I challenge you guys to listen to it. I promise, after the first time you listen to it, ma-LSS kayo. And of course, sa lahat ng mga radio stations na nagpa-play ng songs namin, thank you so much for embracing the song. And magkakaroon na rin kami sa YouTube ng Ladine Sings with karaoke version and Singing with Chris version. Kung wala ako doon, you can sing along with Chris and sing along with Ladine. So abangan nyo yun. It sounds like it could be part of the Aladdin soundtrack. Thank you. Oo, ganda. Pwede na kami paggawa ng magic It's like carpet. Disney-ish, no? Disney, very Disney. Yeah, I love it. Sana you make more. Thank you so much, Ladine, Chris, for being on the show. At sana wag kayong magsawang bumalik-balik pa. Oo, thank you. Thank you for having us. Yes, at ito naman po, it's time para ibida natin ang ating artwork sa Bluey, gumoka, guhit mo, kapatid! At ang ating pong Bluey fan winner for today ay si Bianca May Dakis mula sa Santa Maria, Bulacan. Hi, cute. Uy, ang galing siya. Ang liit pa niya, pero ang ganda ng drawing niya. Yes, ganda. Wow, I gusto love it, niyang I love manalo it. ng ng bird. Congratulations at hintayin lamang po ang mensahe ng aming staff para sa mga detalye kung paano niyo makiklaim ang inyong Bluey merch. Yay! At sa ating iba pang kapatid, mag-drawing lang ng ating Bluey character for this week na si Bluey mismo. At mag-selfie, of course, with your Bluey artwork. At isend yan sa aming Good Morning Kapatid Facebook page. At huwag kalimutang ilagay ang inyong pangalan, edad, address at contact number ang mapipili namin. Kada araw i-feature natin at may merch pang mapapanalunan. Sana naman mga kapatid at mga ka-Bluey, ready, get set at drawing na! Ito naman mga kapatid, mga balitang dapat abangan sa Frontline sa umaga. Operasyon ng Pogo malapit sa mga base militar gustong ipahinto ng Department of National Defense. Ilang residenteng malapit sa Bulkang Canlaon, puwersahang inilikas dahil sa pagragasa ulit ng lahar.
At libreng Independence Day concert ng BINI tinapos agad dahil nagkagulo ang fans. Wag po kayong aalis. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo ang Good Morning, Kapatid! Pasadaan na natin ang ilang umaarangkadang mga balita ngayong araw kasama si Ruth Caban. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers na 3 overseas Filipino workers ang sugatan sa nangyaring sunog sa Kuwait kahapon. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, 2 sa 3 sugatang Pinoy ang critical ngayon at nananatili sa Intensive Care Unit o ICU. Hindi muna pinangalanan ng ahensya ang mga biktima pero nakikipag-ugnayan na ang DMW sa kani-kanilang pamilya. Sumatotal 11 OFW ang kumpirmadong nadamay sa sunog. 3 iba pa ang nakaligtas habang inaalam ang kondisyon ng 5 pang iba. Sa naturang sunog, 49 ang nasawi matapos matupok ang gusali na tulugan ng mga overseas worker sa Kuwait. Sinigundahan naman ni Defense Secretary Guivo Chodoro ang pahayag ng Armed Forces of the Philippines na dapat nang itigil ang operasyon ng mga pogo malapit sa mga base militar. Ayon sa kalihim, maituturing na banta sa seguridad ang mga sindikatong nagpapanggap umanong pogo workers. Bukod pa rito, malinaw na pugad din ang mga ito ng mga iligal na gawain. Nagpapababa lang daw ito sa ating financial standing at nagdudulot ng kasamaan sa ating lipunan. Puwersahang inilikas ang mga residente sa 3 barangay sa La Castellana, Negros Occidental dahil ito sa malakas na ulan na nagdulot ng lahar flow mula sa Bulkang Canlaon. Pinaalis muna sa kanilang mga bahay ang mga residente ng barangay Biak na Bato, Masulog at Kabagnaan. Nananatili sila ngayon sa La Castellana South Elementary School. Sa kabuuan, mayroong 4,000 individual na nananatili sa siyam na evacuation center sa bayan. Doon muna sila hanggat hindi nag-aabiso ang mga eksperto na pwede nang umuwi ulit. Yan ang mga pinaspasan nating balita ngayong umaga. Tutok lang sa News 5 at News 5 everywhere sa online para sa ibang mga update. Maagang tinapos po ang libreng Independence Day concert ng BINI kagabi matapos magkagulo ng mga fans. Dinumog ng daang-daang blooms ang Musikalayaan concert ng Nation's Girl Group sa Quirino Grandstand kagabi. Pero pagtapos pa lang ng unang kanta, nakiusap na ang BINI na kumalma ang audience. Bukod kasi sa mga nagtulakan na fans, may mga umakyat din sa poste para makakuha ng mas magandang view. Dahil hindi na maawat ang fans, sa pilitan na lang silang tapusin ang concert. Humingi naman ng pangunawa ang BINI pero giit nila, prioridad nila ang kaligtasan ng kanilang fans. Naintriga naman po ang fans ni Marvin Agustin at Jolina Magdangal dahil sa isang social media post. Sa Instagram, pinost nila ang photo kasama nila ang award-winning directors at producers na sina Antoinette Hadaone at Dan Villegas. Ang caption dyan ni Jolens, na-excite tuloy ang ilang fans dahil mukhang reunion project na raw ito ng iconic na love team. Sa 20th anniversary ng blockbuster movie nilang Laps Kita Okay Ka Lang, gusto raw ni Jolina na may koneksyon sa karakter nilang sina Bujoy at Ned ang magiging reunion project nilang dalawa. Army, mag-ingat! Reunited po ang 7 members ng BTS sa Discharge Day ni Jin. Nakalabas na mula sa mandatory military service si Jin kahapon, sinalubong siya ng yakap ng BTS members na sina RM, J-Hope, Jimin, V at Jungkook. Si RM naman umeksena pa with his saxophone. Nagdiwang lalo ang mga ARMY dahil sa group photo ng BTS habang nagsiselebrate ng Discharge Day ni Jin. Kompleto kasi ang 7 members ng BTS. Regalo yan para sa fans dahil ngayong araw ang 11th anniversary ng BTS. Si Jin muna ang representative ng BTS sa Festa event sa Seoul. Heto naman po ang ilan sa mga pinadala sa ating selfie ng ating mga kapatid. Wow! Oh, laptop po. May bula. May bula. Oh, Pwede rin yung nagagalit. cellphone. Oh, Shoutout sa lahat na nagsistream ngayon. Good morning. Oy, may
ipa-bubbles. Mga kapatid, maraming salamat. Keep sending in your selfies at answers na rin po sa ating question of the day. Ilagay nyo na rin kung saang lugar kayo naroon. At malay nyo, kayo na ang manalo ng aming Sulit TV para sa extra sulit na panonood. At sa aming pagbabalik, i-extend pa natin ang good vibes na isang masayang karerahan in Pinoy style. Laro tayo ng, how do you say this? Kadang-kada. Sa ating palarong pampasaya. Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik ang good morning, kapatid. Naririnig nyo na, may kombosyon dito. Nako, fresh from a holiday. Makisaya at makilaro muna kayo sa amin. Kasama sina Chris Lawrence at Nadine Rojas. Siyempre, at ang aming makukulit na mga host. Ang ating gagawin dito sa ating paboritong portion, Palaro Pampasaya! Ang tawag sa ating laro, Kadang-kadang sa bao. Alam niyo ba yan? Eto, ganito lang po Meron tayong tatlong membro ng ating dalawang team. Ang unang membro ay maglalakad o tatakbo kung kaya gamit ang baong may tali. At, tingnan natin. Sige, lakad. Ayun, ganun lang. Mabilis, pwede. Okay, hanggang dun sa plant, hanggang dun sa halaman, iikot lang kayo, Jess. Reverse. Tapos babalik. Kung gusto nyo ng reverse, kahit gusto nyo nakapikit, naka-reverse, naka-sideways, basta kailangan nakabao kayo, iikot kayo sa plant at babalik. At tag team. Kailangan i-high five ninyo yung kasunod ninyo bago siya pwedeng mag-go. Okay? So, tatluhan ito. Sila din kasama ni Jester at ni Maui. And si Chris Lawrence kasama ng Team Justin and Team Dimples. Ready na ba kayo? Saan kayo papali? Sino mananalo dito? Dahil po ang matatalo, as usual, may consequence. Are we ready? Ready! Ano, G? Okay. Kaya mo? Dito ako Huwag kalimutan i-high five ang partner. Kaya nga Pwede ba lumapit? Game. Ready? And 3, 2, 1, one, go! go! Diba? Diba? Go, Dave! Let's go, Dave! Diba? Kulor, Parang grabe. alam mo, Concentration is the pag-hit ka lang key. tayo. Dito para, Nakastili. Ganyan ang nakastileto. Break, bro. Go, Mami! Alam mo muna na po ang aming team. High five! Go, Maui! Ako na lang. Go! Okay. My God! Oo. Hindi na kayo mag-ready. Habol! Go, Maui! Si Maui naka-tiptoe pa. Talagang sanay sa high heel. Go, Maui! Ayan na. Ito po, naka-high heel. Ibirit mo lang kapag nahihirapan ka. Kayo back. Ito na si Justin. Malapit na. Justin! Oh, my God. Go! We're supporting you. Go! we got this, Chris. Wow, ito parang Sila din. sila din naman parang You got this, bro. lang, di ba? Take your time, take your time. Ayan na si Chris, humahabol. You're doing good, you're doing Humahabol. good. You're good. Parang Para ka lang nag-heels. skating. Eto na si Yes. Chris. Drive! It's a tie! We won! It's a tie! Oh, diba? Nakita mo! Mismo! Teka. Muntik nang magtay. Muntik nang magtay. Hindi. Grabe. Pero ang nanalo po, Team Jessica. Binatukan ako nanalo, pero binatukan ako. Iba-iba yung kanilang mga style. Nakita niyo yung style ni Maui. Ni Maui naka-tiptoe. Pero si Miss Ladine, di ba, nagsiskating? Sila yan. Diba? Ice skating lang. Promise, namuntikan kayo ng Team Justin, Dimples at Chris. Dahil muntik sila humabol. Yes! Pero ang consequence, ano po ang Ano yung gagawin natin consequence natin? today? Okay. Ano yan? Ano Yes. yan? Oh, there is. Ano yan? Oreo with mayonnaise! Ano yan? Okay lang. Ano yan? Oreo at mayonnaise. Okay, Mayonnaise okay. fan naman ako eh. Isang araw, meron po tayong chocolate with ketchup. Thank you, Ngayon, thank you. Oreo Water? with mayonnaise. Okay. Yan, tikman nyo ha. Akawakan kayo. Mamaya, the most beautiful, face ha? Ready? Ready? Oh, cheers tayo. Cheers, 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 cheers. Sarap naman ng breakfast. Okay, wow. Maasim na Three, two, marami. Yan.
masama. Okay naman. Ano, mukhang bagong combination na dapat i-explore. Sa sobrang sarap papapakanta ng Within ulit. Sige. Ay, Sabi ko na naman sinubukan kung malamang nasalita. Oo nga. At ngayon, thank you, Mama Jackie. Thank you, lady. Also, you wanted to mention something? Yes. Guys, I'll see you sa June 15 sa Hacienda Puma in Silang, Cavite. I will be releasing the first ever KL Chris Lawrence X Puma collab t-shirt. With the meet and greet starts at 4 p.m. See you guys. Send up Puma. Ayan. Saya. Thank you so much, Chris. Thank you. At syempre, thank you din kay Ruth kanina. Medyo nakalimutan ko mag-thank you kanina. Ruth, thank you so much. At ito na nga po, may nanalo na sa ating Kagumo Kako Contest by Sulit TV. Congratulations kay Ray Tamayo. Sabi niya, gumala at pumasal ang buong pamilya. Ang paborito namin gawin sa tuwing bakasyon. Panalo rin po si Love A. Val Medina. Sabi niya, dahil bakasyon ng mga bata, dito lang muna kami sa bahay. More time sa mga kids, makikipagpaglaro sa kanila at kasama ang buong pamilyang mag-movie marathon. Less gastos, mas enjoy pa nila ang oras namin sa isa't isa. Wow! Hintayin lang ang mensahe ng aming staff para maklaim ang inyong Sulit TV. Gayahin niyo yung kadang-kadang sa susunod na party niyo. Masaya. And that is it para sa ating Bubbly Fun Thursday. Isang makabuluhang umaga ang nahitin namin sa inyong mga tahanan. Kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid. I-enjoy lang ang araw at mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang yan. Ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Manulak ko.